Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga pagdaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Tutuga-tulo ang laway. Isa mga abiyan kami inulanon nga aga sa aton nga tanan, especially dirino sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa imo yuko nga tunay, dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan. Apisar mga abiyan nga wala na lakip ang Iloilo sa gimpagwa no nga listahan sang aton nga Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa gihapon dirino sa aton sa syudad sang Iloilo. Suspendido ang aton nga mga klase sa tanan nga level. But silingon mga abiyan wala sang in-person o kon face-to-face classes sa mga bulot-muan naton diri sa syudad sang Iloilo. Iniya mga abiyan mo gindeklara sang aton man nga alkalde Mayor Raisa Treñas Chu. Kung mga walay kabulay, hay, inday, siling man sang mo nanay, diri ka lang istang sa balay. Antes naton mga abiyan padayuno ng aton man nga pagpatpat sa mga balita gikan diri sa aton sa Iloilo City, Iloilo Province and whole Western Visayas. Magakuha kita na inong sampina naton ka latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa atong piyang linya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong aga sa imo. Hi, hello everyone. Mayong adlaw. Muni ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw Friday, July 25, 2025. So, today may tatlong gatakang ginamonitor nga bagyo. Ang isa ara sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility, tapos ang duwa ara sa sagwa sa ating part. So first, ang ara sa sulod sa ating part, si Bagyong Emong. So si Bagyong Emong nasa severe tropical storm category. Kag na-estimate ni base sa mga available nga data nga yara sa may vicinity of San Isidro Abra. May maximum sustained winds in 100 km/h near the center. Nagkastanas nga up to 165 km/h. Ang iya hulag o ang iya present movement ay pa north-northeastward at 25 km/h.
So si Bagyong Emong naglandfall niya sa may vicinity of Candon City, Ilocos Sur sa paginang alas 5:10 ng aga. Then posible na magwa sang aton nga par by July 26 or 27 sa kaagahon. Then si Bagyong Dante naman, or formerly known Bagyong Dante, na may international name nga Tropical Storm Francisco. So, ang iya location, gina-estimate natin niyara sa 740 km northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds in nga 65 km per hour near the center, kaggastinas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa-west-northwestward at 35 km per hour. Then, si Tropical Storm Rosa, so may iyang location, gina-estimate natin na nayara sa 2,030 km east of southeastern Luzon. Then may maximum sustained winds in nga 65 km per hour near the center, kaggastinas nga up to 80 km per hour. Ang iyang movement ay pa-northwestward at 10 km per hour. So, ang amo ng mga bagyo, wala man iti direkta nga epekto sa atin. However, ginapa-enhance ni ang aton nga hangin habagat. So, ang hangin habagat, amo na ipadayon nga nag-aapekto sa may central and southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So, bangod hindi nga sistema, ang western Visayas maka-eksperyensya sa mga occasional rains, tuga sa southwest monsoon. Makusog naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon na bagat na nakatundan, na magadala sa mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:37 AM kag magatulad ini 6:15 PM karon sa hapon. Pag muni ang aton latest weather update, kalendaris may iri-iri Doppler. Ako si Leon Sylvester, madamo gid nga salamat. Ma'am, ang ining si Bagyo Emong, no, san o ganit na umanaton nga mag-exit sa Philippine Area of Responsibility? Posible nga magwa ni sa aton par by July 26 ang hapon or di kani July 27 ang kaatahon. Ma'am, ining ang typhoon ng Crosa, no, or ining tropical storm nga Crosa, amo ining last time nga LPA sa gwa sa par naton. Yes, ma'am, hood. Amo na yung ginamonitor natin nga LPA sa ligad nga inadlaw nga ara sa sagwa sa aton par. Pero ang ini nga si Tropical Storm Crosa, less likely man siya nga magsulod sa aton nga par, ma'am. Pero padayon mga dato nga monitoring. Yes. Ma'am, klaroon ko lang ha, ining tatlo naton, no, kaginabantayan nga bagyo, no, si Bagyo Emong, ang anay, no, nga si Bagyo Dante, kag ang tropical storm nga si Crosa, wala ini sila ang epekto diri sa aton sa Western Visayas. But ano ang reason, no, nga nagaulan-ulan diri sa aton, ma'am? Tungod naman sa enhancement of southwest monsoon natin, ma'am. As of now, ma'am Lenore, mamonitor ba na naton diin nga mga lugar diri no sa aton sa Iloilo or sa Western Visayas ang nagaulan? Yes, ma'am. Sa Subong, naka-issue kami for 8 AM na issuance naton diri. Sa may Antique, naka-yellow warning kita dito. Then, may RRA man kita, rainfall warning na affected Subong ang mga portions of Iloilo, Capiz, Aklan, and then southern portions ng ating Iloilo. Then the rest, expecting. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, panugyan nimo sa aton nga mga tagpalamati. Stay updated lang sa aton nga sa aton mga rainfall advisories, sa aton nga ginapang-upload ng mga forecast. Para sa mga aton nga gagmay, mga bangka. So, please lang mga mariners or motorbank na sa mga gagmay, mag-take lang sa mga precautionary measures. Kay, if possible, kung pwede, hindi lang dami maglayag. Kay mataas ang aton nga balot. Kay posible ang aton nga balot makaabot 2.1 to 3.4 meters. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Madamo man nga salamat, ma'am. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, no, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo.
So may ara kita mga biyan ginabantayan no nga tatlo ka weather disturbances. Una mga biyan no ang isa si Typhoon Emo nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility and according kay Ma'am Leonor kaina mga biyan naghiwat sang landfall na 5 jets sa imo yuko. si Bagyo Emo samtang mi ara makita no ginamonitor nga duha ka Mapunggan. weather disturbances outside of Philippine Area of Responsibility. Ay. Amo ni sadto mga abyan no si Bagyo Dante. Lapit sa imo kagayon. Susubong no mi yara nga Supa. siya name nga Francisco. Ang dugan ko. May ara kita another no nga LPA or another nga weather disturbance, tropical storm. Alinagong Si tropical storm Crossa Yes. outside of Par. So according kay Ma'am Lenore, no, less chances or less likely na magadevelop ini sa isa ka bagyo. Higog mauntagin sang Sa mga kauturan nato no nga tigin na lawag kay ina ni Mama Lenore nga may mga area no or portion no nga nagabubo ang ulan maghalonggi. sakit mo nanay. Kainaya diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo aga pa nagwaswas ang ulan. So sa mga may duty nabasa gid. Ay. Sa imo pang Ano panugyan nato, don't forget gid no nga magdala sang inyo nga payong ag sang inyo nga jacket. imo nasupat. Malapo sila na ang dugan ko inday. Mga biyano, apisar nga tigin mention naton kaina nga wala na dala no ang Iloilo sa listahan no sang aton nga Department of the Interior and Local Government o kundi DILG Nang balay. Basta na may suspension no sang klase kag work in government. ay ha. Ang syudad sang Iloilo yung mga biyano nagpagwa no si Mayor Raisa Treñas Chu sang anunsyo no nga ti may ara kita sang kanselasyon sang aton nga klase kag trabaho sa city government Ay. Sa imo pang subong nga biyernes. Gamudlat sa imo kagayon. Matakog dilipat ang imong nasupat. Malapo sa Sayang mga biyan sa aton nga alkalde no apisar nga ti nagsugod na no sa pagbalik sa normal ang langin epekto no sang habakat nga gipabaskog sang bagyo nagaatubang sa gihapon kita ga diri sa syudad sang Iloilo sa mga pag-ulan kasaranga o kung tugtoy mabaskog no nga hangin kag kasarangan nga tugtoy mabalod man nga kadagata kini amo ni ang rason no nga ami ara kita sang suspension sang in-person classes kag sang aton man nga work sa government diri sa Iloilo City. Sa bahin naman mga biyan sa probinsya sang Iloilo, may ara kita no sang mga local government unit nga nag-anunsyo man nga may suspension sang in-person classes. Naglabot na no sa 28 ka mga LGU lakip diri mga biyan no ang Kabatuan, Barotac Nuevo, New Lucena, Pavia, Saraga, Banwasang Oton, Pototan, Tigbawan, Maasin, Leon. Lakip man ang Ahoy, Igbaras, Leganes, Alimodian, San Joaquin, lakat. Tubungan, Badyangan, Haniway, Gayon mata. Lemery, San Miguel, Kalinog, San Enrique, Lambunaw, Duañas, Mina, San Rafael kag Santa Barbara nga nagdeklara no sang suspensyon sa face-to-face classes sa tanan nga level lakip man mga biyan ang Iloilo National High School. Kaya mga biyan no ginadeklara sang mga LGU no or sang ila mismo no nga mga local chief executive nga may ara kita sang suspension sang klase sa mga nasambit no nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Laki pa diri mga abyan no ang syudad sang Pasig nga nagdeklara man kaina sang aga no si Pasig City Mayor Stephen Palmares sang suspension sang klase kag obra sa gobyerno sa syudad sang Pasig. Sa imo pag-i ay si Tuto Gatulo ang This time mga abyan no hibaluon ta naman no ang preparasyon man sang ato nga Iloilo Provincial Health Office mga pangadumdum kay ti sa imo yugo nga to. nagabaha subong iti balikawan no nga ti maglusong gid sa tubig pa ha. Mapunggan. Gani no ang aton nga Iloilo Provincial Health Office may ara mga abyan nga pahanumdum Ay. sa pumuluy. Panglakat, matakugang mudlat sa imo kagayon. Matakugang lilipat ang imo nga
upa, malapor sila na ang dugan ko inda. So yari ba na mga biyan na pamatian naton ang panugyan diri ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang aton nga Provincial Health Officer no sa sini nga pag-ulan-ulan no hibaluon naton ano ang panugyan nila sa mga barangay official naton no kung mga barangay health workers naton. Pamatian naton mga biyan si Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo. Ato nga Provincial Health Office may ara ang preparado nga supply of doxycycline kag iban pang mga bulong in kaso may kilala ng aton nga mga pumuluyo no kag ang aton nga mga sentro ang aton nga primary care facilities as augmentation to their stocks. So ini nakaproposisyon na sa aton nga supply room sa province. Actually, may iba na kita nga napanagtagan, nakalocate na kita sa iba nga mga kabanwahanan kay isang Sabado kag sa Domingo ang aton nga health emergency management staff of the Provincial Health Office nag-opisina man no overtime no kag nagalantaw sang aton nga sitwasyon sa aton nga mga kabanwahanan. So, may adequate kita nga stocks as well ang aton nga mga munisipyo nakapreparar man. So, ang aton mga pumuluyo, ginapangabay ko lang nga kung kamo nag-ubog sa tubig baha, palihog ko lang kadto sa inyong nearest primary care facilities para makakuha sang prophylaxis. Pero kung may pilasya, no ang aton mga kahig or aton mga kamot kag nag-ubog kita sa tubig baha kadto gidayon gid sa aton nga health facilities para mahatagan sang management or treatment. Nagpamangkot kita sa aton nga mga municipal health offices kung may naga-duty sa ilang sentro, may naga-duty gyud 8 to 5, kag may mga tao dito nga nagakariman para magpangayo sang supply sang doxycycline or prophylaxis para sa nag-ubog sa tubig baha. Ang aton nga sentro may naka-standby man nga naka-duty 24/7 para sa ilang mga birthing services. Ang Iloilo Provincial Health Office sa iyang Dream Age Unit or disaster panawagan lang sa aton ng mga ang Iloilo Provincial Health Office sa iyang Dream Age Unit or Disaster Risk Reduction Management for Health Unit nag-ubra na ya allocation sa mga drugs and meds nga gin amat-amat na pick up sang aton nga mga primary care facility sa 43 ka mga LGUs nga under sa province of Iloilo. This is anticipation nga namo kita subong nga ma-experience nga typhoon kag flooding. So that's why nga may ara kita yang nga napang preposition nga daan kag may ara pa kita nga mga LGUs nga nakakuha kagina sa ilang stock kalin sa amon sa supply room kag tomorrow may mga ara nag-schedule pa nga makuha man sa ilang supplies sang mga drugs and medicines nga kinahanglan para sa typhoon including ang ara nga ginahatag naton para sa leptospirosis. Panawagan na sa aton ng mga pumuluyo nga kung nag-ubog sa tubig baha, palihog ko lang kadto sa aton ng mga nearest nga primary care facilities o kung sentro o kung sa barangay health station para magpangayo sa aton nga prophylaxis para sa leptospirosis. Labi na gid atong mga tao nga may mga pila sa ilang mga kahig or sa ilang mga kamot kag nag-ubog sa tubig baha. Panawagan man sa mga ginikanan nga ang ilang mga kabataan hindi pagpahampangon sa tubig baha kay ang iban sa ila nakita naton nga naga-swimming. So pasi masulod sa ilang mga mata matulo nila ang tubig nga
may ihi sang mga ilaga or mga nahahingko sang ilaga, pwede inabalaan na dala sa leptospirosis. Makasulod sa mga mucous membranes, no, mga sa ilang mga kalumutaw, no, pwede gid ina sila malatnan sa leptospirosis. Gani karigid sila dalo naton sila sa aton nga primary care facilities para ma-manage or ma-treat ang pasyente. There you have it mga abyan nga si Dr. Maria Socorro Quinyon, ang aton nga Iloilo Provincial Health Officer sa iyaman nga panugyan no sa pumuloy especially no sa mga ginikanan naton dira nga ati may kabataan nagahampang no sa imong pag-i mga lugar nga ati may ara sang baha and possibly no contaminated hindi sang ihi no sang sapat nga makatugan no sang leptospirosis. Sa datos mga abyan sang aton nga Provincial Health Office subong no nga 2025 ang probinsya naka-record sang isa or sang 73 ka kaso sang leptospirosis kag isa diri ang aton nga na record nga death or napatay bangod sa leptospirosis. So gani no nabatian ang panugyan ni Dr. Quinyon nga ako miara no sang pilas magpadulong gid no or may pilas ka mo nagtubog ka mo dira sa tubig baha magpalapit gid no sa inyo nga mga rural health unit o kan mga facility para mati hatagan ka mo no sa nagakaigo nga igugma kung tagit sang tunay medical assistance. Samtang no gipayag man ni Dr. Quinyon nga miara no sang doxycycline ang aton no nga province of Iloilo kung sa diino gin-pick up ini sang aton man nga mga local government unit nga ready man no ihatag sa mga pumuluyo nato. Ini mga abyan do ang panguna nato no or bilang proteksyon nato no. For example kung naglusong ikaw dira sa tubig baha kontaminado man o kung hindi ini mga abyan no ang medicine no nga provided sang Iloilo Provincial Health Office para ma-make sure na hindi ikaw dira mangin positibo sa leptospirosis. Pangabuhita matawhay Samtang mga abyan no, sa kaso naman sa dengue sa probinsya sang Iloilo, sadly mga abyan no, may nagdugang kita nga isa ka dengue fatality subong no nga bulan sang Hulyo. Ang latest mga abyan nga dengue death nato no sa province of Iloilo gikan ini mga abyan no sa Banwa sang Balasan. Ang imong supat malapor sila na ang dugan ko inday. Kay galing akong According mga abyan no, sa datos sang aton nga Iloilo PHO ang aton nga latest death ng mga abyan no, ang siyam katuig nga bata nga lalaki, and according diri sa inisyal nga investigasyon naglain ini mga abyan ang iyang pamatsyag o kung naka-eksperyensya sang hilana, and then nagpakonsulta man. However by the next day no, nag-deteriorate ang iyang kahimtangan rason no sang iyang man nga kamatayon. Ang bata mga abyan naka-eksperyensya sang dengue with warning signs na nagtaliwan ini no sang Hulyo 5. Sa imo yung nga tunay. Bangod sini mga abyan duha na ang na-record naton nga dengue death sa Balasan. Ang una mga abyan sa month of February, ni ara kitang napatay man nga 27 anyos nga babayi nga naka-eksperyensya man sang dengue with warning signs. Ngara na mga abyan sa 12 ang aton nga dengue death sa province of Iloilo. Duha na record sa Pototan, duha man sa Carles, isa sa Oton, Tigbawan, Duanya, Sara, Lambunaw, kag San Rafael. So gani no kung may mga simptomas kamo dira sa dengue nga nabatsyagan, pakonsulta gid nila yon sa inyo nga mga doktor. Hindi na paghulaton no nga pila pa kaadlaw antes nga magpadulong o kung maglala ang inyo nga sitwasyon, antes ka mo mag-aksyon no. Kag syempre ang gina-highlight gid perme sang aton nga Iloilo Provincial Health Office ang pagsunod naton sa 4S strategy.
Lakip diri mga abyan sa aton nga 4S strategy ang search and destroy mosquito breeding places. Kung may mga guma ka mo dira, container o kung mga balde nga may tubig, ulaon para hindi nga mapamugaran sang lamok. Kadua mga abyan self-protection. Kakatlo seek early consultation. Kag ikaapat support fogging and spraying sa hotspot area. Kag syempre ang kinakampanya no sang Iloilo PHO ang alas 4 naton nga pagpanglimpyo kada Lunes. O pwede pa man ang everyday no, hindi lang kada Lunes. Kubrahon kita. Para sa Radyo Pilipinas, las 8:56 sa aga, wala na kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga aga, and thank you man no sa mga akon katuwang technical. Sa studio, Sir Alan Defante kag sa amon transmitter, Sir Jeffrey Betita. Sa liwat mga abgana, maghalong gid, stay safe. Kung pwede pa man lang no, stay sa inyong balay kung wala sa mga importante nga transaksyon. And sa mga magagmay naton dira no nga mga pansakayang dagat, sa mga mangingisda naton na, make sure gid nga nagalantaw anay no sang or nagbasa no sang mga latest na update sa pag-asa. Gud nga ti malikawan nato no ang dugan ko any casualty subong no nga naga-eksperyensya kita sang epekto sang southwest monsoon kaging pabaskog no sang aton nga mga bagyo. Mga biyan ako na lang kid si Marian Grace Ereñata kag ini ang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo